So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito ako upang mag-share sa inyo na naman ng ilang mga bagay, mga love advice, refresher, ika nga, para sa ganun, muli nyong malaman, maintindihan ang mga bagay-bagay tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin is mga dahilan. Okay? Para mahalin kayo ng todo ng isang lalaki. Sigurado ako na lahat kayo mga girls, gusto nyo na mahalin ng todo, okay, ang kagaya mo ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, eto yung mga dahilan na kailangan mong taglayin para mahalin ka ng todo ng isang lalaki. So wag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. So number 1, dahil tanggap mo siya at ang kanyang nakaraan. Alam niyo naman mga kamamay, yung ibang mga lalaki, for example, sa dami ng lalaki, napili mo yung isang lalaki na nagtrabaho sa gay bar. Okay? So medyo masalimuot itong ganitong klase ng karanasan at hindi lahat ng babae kaya itong tanggapin. Okay? So hindi mo naman alam nung una na siya ay nagtrabaho doon. Akala mo lang, normal lang siya na isang lalaki na may magandang background. Pero nung sinagot mo siya, nagtagal kayo ng isang taon, nalaman mo na siya pala ay galing dun sa gay bar na yon, dun siya nagtrabaho at kung hindi mo tatanggapin yun mga kamamay, hindi ka mamahalin ng isang lalaki. At kung palagi mo lang siyang sisisihin, pandidirihan dahil sa kanyang nakaraan, hindi ka mamahalin ng todo ng isang lalaki. Kaya ikaw, kamamay, kung talagang mahal mo ang isang lalaki, kailangan mo siyang tanggapin at ang kanyang nakaraan. Kapag ka pinaparamdam mo sa kanya na parang hindi ka apektado sa kung anumang meron siya sa nakaraan, sigurado ako mga kamamay, alas mo yan sapagkat mas mamahalin ka pa ng isang lalaki at itotodo niya ang pagmamahal sa iyo sapagkat meron pa ring isang babae na kagaya mo na handa siyang tanggapin pati ang kanyang nakaraan. Okay? So number 2, para mas lalo ka pang mahalin ng isang lalaki, ito yung dahilan. Dahil hindi ka bungangera at selosa. Alam niyo mga kamamay, sa isang babae kapag ka nagsama na ang pagiging bungangera at pagiging selosa, sigurado ako ikasusuko yan ng isang lalaki. Okay? So, napaka-worst na ugali niyan ng isang babae. Kaya ikaw, kung ikaw ay may ugaling ganyan, bungangera, tapos silosa pa, nagsiselos ka, wala naman sa lugar. So, sigurado ako susukuan ka ng isang lalaki kapag gaganyan mga kamamay. Wala naman kasing lalaki na gugustuhin ng isang babae bungangera. Simpleng pagkakamali, pinapalaki nyo. At ang lakas-lakas pa ng boses nyo mga kamamay. Simpleng pagkakamali, pinagsisilosan nyo. Nakita nyo lamang na may kasamang babae, yung partner ninyo, ang ginawa nyo, inaway nyo na. Okay, nagselos ka na. Hindi mo man lamang hinayaan na makapagpaliwanag ang isang lalaki at hindi mo alam, kapatid nyo pala yon. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na itodo ng isang lalaki ang pagmamahal sa iyo, kailangan hindi ka bungangera at the same time hindi ka selosa. Siguro sa mga una-una nyong buwan, taon sa isang relasyon, maganda yan. Exciting yan, nakakatuwa yung pagiging selosa. Pero kapag ka tumatagal na kayo, 10 taon na kayo, 15 taon na kayo pero ganyan ka pa rin, hindi mo nilulugar ang pagiging selosa mo, sigurado ako pag-aawayan nyo yan. Baka mamaya, yan din ang maging dahilan at sanhi ng inyong pagkakahiwalayan. Kaya mga kamamay, iwasan nyo ang pagiging selosa at bungangera kasi isa yan sa dahilan kung bakit hindi kanya mamahalin ng todo. Okay? So next, dahil marunong kang makontento. Yes mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng marunong makontento, marunong kang makontento sa kung anong meron ka. Yung iba kasing mga babae dyan, hindi marunong makontento eh. May mga asa-asawa na, may mga boyfriend na, may mga jowa na, tumitingin pa sa iba. At ganyan kayo mga girls. Kung kayo ay may asawa na, may jowa na, kailangan mag-focus na kayo sa kanila. Wala nang panahon para tumingin pa sa iba. Wala nang panahon para manlalaki pa mga kamamay. Sigurado ako kapag ginawa nyo yan, hindi yan makakatulong sa inyong relasyon at sigurado ako pag nalaman nyo ng isang lalaki, ang isang lalaki ay kaagad-agad magbabago sa inyo. Ang tiwala ay maaalis at ang hirap niyang ibalik.
Gusto nyo ba na ang isang relasyon ay lagi nang magkalamat? Lagi na lamang kayong magkaaway, magkagalit sa simpleng mga bagay? Di ba walang tao ang gusto yan? Kaya mga kamamay, kailangan marunong kayong makontento. Okay? Kung kayo ay may pamilya na, may asawa na, behave na lang kayo. At kung kayo ay magiging kontento sa mga bagay-bagay, hindi lamang pagdating sa inyong relasyon, at pati sa mga bagay-bagay na meron ka, sigurado ako, mas pahahalagahan at mas mamahalin ka ng todo ng isang lalaki. So next, dahil marunong kang magpasakop. Oo, napakahalaga nito pagdating sa isang relasyon. Bilang isang babae ka, kailangan mong magpasakop sa isang lalaki. Kamamay, ano bang ibig mo sabihin magpasakop? Okay? Ang ibig ko sabihin dito mga kamamay, kailangan marunong kayong sumunod. Marunong kayong rumispeto. Baka kasi mamaya sa halip na kayo yung sumunod, maging bossy pa kayo. Gusto nyo kayo yung masusunod. Gusto nyo kayo palagi ang pinakikinggan. Mga kamamay, babae kayo. Okay? Kailangan kayo sumusunod sa isang lalaki sapagkat siya yung may kapangyarihan na mamuno ng isang pamilya. Okay? Tatandaan nyo palagi rumispeto kayo. Ang isang lalaki kahit hindi nyo naman masyadong mahalin Kahit irespeto nyo lang ang mga yan, sundin mo sa mga utos. Sundin mo at pakinggan mo sa kanyang mga sinasabi. Mamahalin ka na niya. Pero kung ikaw nga sabi ko sa inyo, bossy ka sa inyong relasyon, walang pupuntahan yan. Lagi kayong mag-aaway mga kamamay. Kasi inaagawan mo ng papel na mamuno ang isang lalaki pagdating sa isang relasyon. Kaya kung may sinasabi sa iyo, matuto kang makinig, matuto kang pakinggan, matuto kang rumespeto. Okay? So, magpasakop ka sa kanya sapagkat ikaw ang babae at kung hindi mo naman kayang magpasakop sa kanya, di makipaghiwalay ka na lang. Kasi yun ang gusto mo Ang role ng isang babae, makinig, sumunod at rumespeto. Hindi yung magiging boss ka sa isang relasyon. Hindi po pwede yan mga kamamay. Okay? So next, dahil marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Oo mga kamamay, napakahalaga din ito pagdating sa isang relasyon. Ang isang babaeng hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, sila yung mga babaeng may mababaw na kaisipan. Okay? Bakit hindi ka tatanggap ng pagkakamali? Sino ka ba, Diyos? Sino ka bang perpekto? Okay? Kung alam mo naman sa sarili mo na ikaw ay may pagkakamali, ikaw ay sumablay, bakit ang taas ng pride mo? Bakit hindi ka humingi ng sorry? Ano bang mawawala sa'yo? Okay? Kapag ganyan kasi mga kamamay, alam mong salang-sala ka na at ipinaglalaban mo pa ang pagiging mali mo, malamang sa malamang, walang lalaki ang magtatagal sa buhay mo. Walang lalaki ang tatanggap sa'yo. Kahit sexy ka pa, kahit maganda ka pa, okay? Kahit gifted ka pa, hindi ka tatagalan o hindi pipiliin ng isang lalaking manatili sa iyo kapag kaganyan. Sapagkat hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali Napakahalaga sa buhay ng isang tao na nalalaman mo na meron kang pagkakamali. At sa pagkakamali mong yan mga kamamay, na naitatama mo ang sarili mo. At pag naitama mo ang sarili mo, diyan ka nagiging mabuting tao. Diyan ka nagiging mabuting individual. Diyan ka nagiging huwaran. Walang masama sa tumanggap ng pagkakamali. Walang masama ang umamin na ikaw ay nagkamali. Ang masama mga kamamay, alam mong maling-mali ka na, pinaglalaban mo pa. At kahit alam mong maling-mali ka na, pinipilit mo pa yung tama na maging mali kagaya mo. So, sana mga kamamay, malinaw tayo dyan, So, next. Dahil hindi ka masyadong madrama, oo mga kamamay, dahilan din to para mahalin ka ng isang lalaki ng todo. Dahil sa hindi ka masyadong madrama, hindi ka masyadong okay nang aaway, hindi ka masyadong iyakin, hindi ka masyadong mahina, hindi ka masyadong emosyonal. Mas mamahalin ka ng lalaki kapag kaganyan. Yung tipong nasanay ka na sa mga hamon ng buhay, yung tipong nasanay ka na sa mga problemang dumarating, nagiging matatag ka na sa isang relasyon. Gusto yan ng isang lalaki mga kamamay. Hindi yung nalugi lang ang inyong business, na-stress ka na. Nalugi lang ang inyong negosyo, nagmukmuk ka na, isang buwan ka nang hindi kumakain, isang buwan ka nang hindi makakausap. Ano ba naman yung kamamay? Okay, tanggapin nyo ang mga bagay-bagay, ang realidad mga kamamay. Kailangan hindi ka iyakin, hindi ka madrama, hindi ka palaging pabebe. Tandaan nyo mga kamamay,
sa mundong ito kapag kaganyan ka masyado kang mahina, masyado kang malambot, masyado kang iyakin, masyado kang madrama, iiwanan ka at mapag-iiwanan ka dito sa mundong ito. Kaya kung gusto mo na mahalin ka ng todo ng isang lalaki, ipakita mo sa kanya na matibay ka. Ipakita mo sa kanya na kahit na ano ang humamon sa buhay mo, nandiyan ka handang tumayo at matatag. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong taglayin. O ito yung mga dahilan para mahalin ka ng isang lalaki ng todo. So mga kamamay, kung nagustuhan mo ang aking love advice na to, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.